Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid Magandang umaga po, Father. at Merry Christmas pa rin. Nasa ikapitong araw tayo ng masayang pagdiriwang ng Pasko. At ito yung tinatawag nating Octave of Christmas. 8 araw ng masasayang pagdiriwang ng Pasko. At ito rin ang huling misa para sa taon 2025. Mamaya, pagbalik ninyo dito sa simbahan, iyon ay misa para sa lubungin ang bagong taon. At sa pagninilay sa huling misa, sa huling araw ng taon, magandang balikan ang narinig natin mula sa unang pagbasa, mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Malinaw ang kanyang sinasabi, "Mga anak, malapit na ang wakas." Kung papaano natin uunawain ang salitang wakas, marami tayong maaaring maging pag-unawa. Pero ang malinaw, ang isa sa pwedeng kahulugan ng salitang wakas ay ang huling araw ng taon. Malapit nang matapos ang taon 2025. At tulad ng narinig ninyo, darating ang Antikristo. Marami ang lilitaw na mga Antikristo, kaya alam natin na malapit na ang wakas. At kung ang pagninilayan at pag-uusapan ay ang mga Antikristo, malinaw na sila ay ang mga taong hindi kumikilala at hindi tumatanggap kay Kristo. Pero kahit papaano, pwede rin nating sabihin na kabilang sa mga taong tinatawag na hindi kumikilala at hindi tumatanggap kay Kristo, ang mga taong nagsasalita ng walang katotohanan, ng hindi ayon sa turo ni Kristo. Maaari nating sabihin na yung mga tao na nagsisimba araw-araw pero nagsasalita naman ng kasinungalingan ay kabahagi at kabilang sa tinatawag na Antikristo. Kaya mag-ingat sa pakikinig sa mga kwento ng mga tao kahit na iyan ay nagsisimba araw-araw. Kasi may mga pagkakataon ang kwento, ang salita, walang katotohanan. Halimbawa, kapag may nagsabi, "Sabi ni Father Vic, kakain daw ako dito." Yan bang nagsasalita credible? Wala bang sayad? Kasi ilang beses pupunta sa kumbento, sasabihin, "Sabi ni Father Vic, kakain daw ako dito." Sabi ko, "Ha? Hindi naman kami nagkakausap nun." Minsan pupunta sa opisina, "Sabi ni Father Vic, aalisin ka na daw, ako ang papalit." Sabi ko, "Ha? Hindi nga kami nagkakausap." Maraming mga kwento na wala sa katotohanan. Kung bakit may mga taong nagsasalita ng ganoong kwento, hindi ko alam kung bakit nakapagsasalita sila ng ganoong kasinungalingan habang nagsisimba araw-araw. Mag-ingat sa mga taong nakakausap, nakakasalamuha natin. Huwag basta-basta maniniwala sa kung anong mga kwento, sa kung anong mga salita. Maaaring gamitin ng masama ang bawat isa upang magkalat ng walang katotohanang
balita. Kaya nga ang ebanghelyo ngayon ay ang ebanghelyong pinagnilayan natin nung araw ng Pasko. Ito ay tumutukoy sa salita, ang salita ng Diyos na nagkatawang tao, ang salita ng Diyos na siyang katotohanan, mapapaniwalaan, mapanghahawakan, ang salita ng Diyos na kailanman hindi nagsisinungaling. Kaya kung nalilito tayo, naguguluhan, at hindi malaman ano ba ang totoo sa mga naririnig natin, sa mga kumakalat na mga balita, ano ba talaga ang totoo na dapat paniwalaan? Bumalik tayo sa salita ng Diyos, ang salita ng katotohanan. At ang salitang ito ng Diyos ay walang iba kung hindi si Jesus. Ang salita ng Diyos na nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin. Kaya mga kapatid, sa nalalabing oras ng taon na ito ng 2025, sana makakuha pa tayo ng oras para mapagnilayan kumusta ang aking 2025. Ano ang naging buhay ko sa taon na ito at papaanong ako'y bumagsak sa kasalanan o papaanong ako'y itinayo at tinulungan ng Diyos na makabangon mula sa pagkabagsak sa kasalanan. Ang taon bang ito ay naging taon kung saan naging instrumento ako ng Diyos para ipahayag ang magandang balita, ang katotohanan ng kanyang salita? O ako ba'y naging instrumento ng kasamaan para ikalat ang masama at walang katotohanang balita? Antikristo ang tawag sa mga gumagawa ng mga gawain at nagpapakalat ng mga salita na walang katotohanan. Hindi nila tinatanggap ang katotohanan ng salita ni Kristo. Ang kanilang ipinapangalat ay kasinungalingan at kawalang katotohanan. At sa pagkakataon na tayo ay magnilay sa kung kumusta ang aking 2025, kung may pagkakataon, humingi tayo ng tawad sa Diyos para sa mga naging pagkukulang at pagkakasala natin ngayong taon, upang sa pagsalubong sa bagong taon, salubungin natin ito ng may malinis na puso. Amen.